Our God is great God. Amen po ba? Ang Diyos po natin ay dakila at kamangha-mangha. Kaya marapat lamang siya ay parangalan, kapurihan ng ating pong buhay. At sa umaga pong ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil tayo po muli ay nagkakatipon para patuloy siyang purihin sa kabila ng atin pong mga nararanasan at dinadaanan sa buhay po na ito. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon, muli tayong narito para magpuri at sumamba sa Kanya at salamat muli ko po kayong nakita kahit tayo po ay merong mga banta ng COVID-19. So palakpakan po natin ang Panginoon, pasalamatan natin muli siya. Yes. So ang araw na ito ay talagang dapat ay dinideklara po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil ang Diyos po ay laging mabuti sa atin. Amen po ba doon? So, tayo po ngayon, bago po natin basahin ang mga salita ng Diyos, so gusto ko pong tingnan, ano po, yung salita na ito, lagi po natin naririnig. Kadalasan naririnig po natin ito sa matatanda. Ano po ang sinasabi? Tingnan nga po natin yung word na ito. Yan. So, di po ba? Lagi po natin yan naririnig. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Bakit nga po kaya? Bakit ang pagsisisi po ay nasa huli? Hindi nasa una. So, napakahalaga po na maunawaan po natin ito. Bakit lagi po itong sinasabi? Kasi ibig sabihin, pag sinasabi lagi, naririnig po natin, meron po itong mahalagang kaugnayan sa buhay po natin. So yung pagsisisi po kasi, sige po, explain natin konti po dito. Ang pagsisisi po, ano po, ay realization. So, ano ba yung realization na yun? Mula doon sa sitwasyon na dati, ano po, sa tingin mo ay tama, sa tingin mo ay wasto. Pero nung dumating po yung realization, ano po, ikaw ay nagsisi, nalaman mo na ikaw ay nagkamali. So, nakita mo na ikaw ay mali. At naranasan mo ang resulta ng mali. Yun po yung realization. At kapag nakita po natin yan, dito po pumapasok yung point. Ano po? Yung point to do right things. Tama po. Nakita mo na yung mali. Dito magkakaroon po ng puwang para gawin mo yung tama. At pag nakita mo gawin yung tama, tayo po ay open to learn. Tama po ba? Matututo na po tayo. So, nalaman mo ngayon dahil doon sa word, ano po, na laging sinasabi ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya mahalaga po pala yun sa buhay. Yung ma-realize po natin na merong mali. At kaya po tayo nagsisisi, nakapaloob po dyan sa pagsisisi, meron kang naranasan. Meron kang nararanasan na hindi maganda, na hindi mabuti. Kung kaya sa iyong buhay, sa iyong sarili, nasasabi natin, ano po, kung tayo ay nagkamali, nasasabi natin, sana pala hindi ko ginawa. Sana pala sinunod ko yung sinasabi nila. Sana pala, maaga pa, nakinig na ako. Kaya yung pagsisisi po, yun po ay isang napakahalagang bagay na merong nakapaloob na nagiging dahilan para makita po natin yung pagkatuto. Kaya po ang Diyos, ang Diyos po ay maaaring magparanas din po sa atin ng sitwasyon na magiging dahilan para tayo ay matuto.
Kaya sa umaga pong ito, gusto ko po kayong dalhin sa aklat po ng Job. I think na-preach ko na po ito. Nabahagi ko na po ito sa mga nakaraan. Hindi ko na lang matandaan. Pero panibagong kapahayagan ng Panginoon, kapahayagang ipinapaunawa sa ating sitwasyon. So, basahin po natin ang salita ng Diyos. Sige po, sandali po tayong tumayo at basahin po natin ang mga salita ng Diyos. Job 36, verse. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. Inaalis ka ng Diyos sa kabalisahan, binigyan ng payapat sa ganang pamumuhay. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po na minsan pa sa aming buhay, ang araw na ito ay patuloy na pangungusap mo, patuloy na pagkilos mo sa aming buhay. Lord, ang mga salita mong ito ay patuloy na mangusap sa amin. Mga salita mong ito patuloy na magturo sa amin. Opo, O Diyos, Ikaw ang patuloy na mangusap sa puso at isipan namin at minsan pa, O Diyos, kami po ay pagpalain. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At amen. Okay. Sabi ko nga po mga kapatid, napakahalaga po na mula po doon sa binasa natin, sa mga salita ng Diyos, sa umaga pong ito ay makita po natin kung ano po yung ipinaaabot ng sumulat. Ipinapahiwatig niya po dito yung napakahalagang pangyayari sa buhay po ng tao upang ang tao po ay magkaroon po ng tamang pananaw, upang ang tao po ay may tamang gagawin, upang ang tao po ay dalhin sa isang magandang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Kumula dito sa mga talatang binasa po natin, ano po yung pananaw na dapat po nating ma-realize? Tingnan nga po natin uli. Ang sabi po sa binasa natin, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral. See, makikita po natin, inaalaw ng Diyos yung paghihirap sa buhay po ng tao. Bakit? Para bigyang aral. So ito po yung number 1 point po natin. God is teaching us to learn in life. Tayo pong mga tao, kadalasan, di po ba, tayo po ay may sariling pananaw, sariling paniniwala, na yung pananaw po natin at paniniwala, kung susukatin po sa kaalaman ng Diyos, ay mali. Na siyang nagiging dahilan kung bakit po tayo nagsasuffer sa buhay na ito. Na siyang dahilan kung bakit yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, hindi nagtatagumpay sa atin pong buhay. Yung suffering, yung paghihirap ay inaalaw ng Diyos dahil meron siyang itinuturo sa atin. Kaya nga, kung papansinin po natin ngayon, di ba, nagpipray naman po tayo na alisin ni Lord. Alam ko po, nananalangin po tayo at marahil po nung Friday, nakisama kayo, nakiisa po kayo sa pananalangin po ng buong Church of God, na yung pandemic na ito ay maalis na, yung pandemic na ito ay mawala na, matapos na. Tama pong manalangin po tayo. Tama po yon. Pero kung inaalaw pa din ng Diyos na ito po ay magpatuloy, wala po tayong magagawa. Ilang taon na? 1 taon at 5 buwan po ba? Andyan pa rin po yung banta ng pandemic. At kung mapapansin po natin, nung mga unang mga buwan, tayo po ay natakot, sumunod sa mga ipinagbabawal, na natili tayo kadalasan sa ating mga bahay. Ang ating pangamba, sana magkaroon ng baksin. Di po ba? Naghahanap ng baksin. Ngayon, may baksin na. At maraming klaseng baksin. Pero ano po ang resulta? Andiyan pa rin yung COVID-19.
Ano po, andyan pa rin yung pandemic na ito at ang nakakalungkot, na-infect pa din, tinatamaan pa rin ang mga nabaksinan. Pag-iisipin nating mabuti, ano na ang nangyayari? Bakit na-infect pa din? Di po ba malungkot? Di ba mahirap sa kalooban? Ano ang nangyari? At yung virus, nag-mutate pa din. Meron na naman tinatawag na Lambda, meron na naman tinatawag na Delta. Hindi natin alam hanggang saan po ito. Why these things happen? Bakit ito ay inaalaw ng Diyos? Pagbabalikan natin yung binasa natin, ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang matuto. At mula sa mga marahil nangyayaring ito, bakit nagpapatuloy pa? Marahil ang mga tao nakikita ng Diyos, hindi pa natututo. Alam niyo po ba mga kapatid, hanggang hindi po tayo natututo, hanggang hindi po ang tao nagre-response dun sa ine-expect ng Diyos, hindi ko po alam kung hanggang saan ito. Ang gusto kasi ng Diyos, mag-response ang tao. Makita ng Diyos na merong response ang tao. Kasi sa mahabang panahon, matagal na panahon, ang tao po ay pinahintulutan ng Diyos, pinayagan ng Diyos, lumawak yung kanyang mga kaalaman, natuto ng maraming mga bagay, gumanda ang mga buhay. Pero kung titingnan po natin, malayo na ang loob ng maraming tao sa Diyos. Sila ay nananangan at pinanghahawakan kung ano po yung kanilang na-accomplish, kung ano po yung kanilang mga natutunan at nalaman sa buhay. Alam niyo po, ito lang po yung napansin kong napakahalaga kung bakit ito nananatili pa rin. The Lord is expecting something from us. May inaasahan ang Diyos na gagawin po ng tao. Maaaring ang tao kulang pa rin yung kanyang ginagawa. Maaaring ang tao hindi pa rin makita ng Diyos yung inaasahan ng Diyos sa kanya. Hindi pa nare-realize ng tao kung ano yung kanyang pagkukulang, kung ano yung kanyang pagkakamali. Maaring marami pang mga tao ang nananatiling mapagmataas. Maaring marami pang mga tao ang nananangan sa sarili nilang kakayanan at karunungan. Maaring maraming tao malayo ang loob sa Diyos. Yun po ang malungkot. Ano po? Nilikha mo, pero malayo ang loob sa iyo. Nilikha mo, pero hindi makita na nakikipag-ugnayan sa iyo. May hinahanap ang Diyos sa iyo. May hinahanap ang Diyos sa atin. May hinahanap ang Diyos sa tao. Na-realize niyo po ba? Maaring hinahanap ng Diyos yung relasyon mo sa Kanya. Yung maayos mong relasyon sa Kanya. Kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta na ang iyong buhay pananalangin? Opo, nakakatuwang isipin na sa mga nakaraang buwan, halos 1 taon na mahigit, tayo po ay
Napunta, ano po, doon sa gawaing pananalangin, nagkaroon po tayo ng build an altar. Mabuti po na manalangin. Dahil yun po ay gusto ng Diyos. Pero, yung changes ng buhay po natin, ano na po ang buhay natin ngayon? Ano na po yung ating pagsamba ngayon? Ano na po yung ating pagpupuri sa Panginoon ngayon? Ano na po yung paglilingkod natin ngayon? At ano na yung patotoo natin ngayon? God expecting something from us. Merong inaasahan ang Diyos sa atin. At kapag hindi na po yung nakikita ng Diyos sa buhay ng tao, ang Diyos po ay may ginagawa. Natatandaan niyo po ba doon sa Sodoma at Gomora? Natatandaan niyo po ba yon? Pag binasa po natin yung Sodoma at Gomora, di ba yung lugar na yon? Anong ginawa ni Lord? Pinaulunan niya ng apoy. Di ba nakipag-bargain pa sa kanya si Abraham? Kung meron pong isa, di ba hanggang dumating sa kung meron pong isa na mabuti, gugunawin niyo pa po ba? Nakipag-bargain po. Pero ano po ang nangyari? Di po ba wala? At ginunaw po ng Diyos ang lugar na yon. Ang intention po ng Diyos, ano po? Para tayo po ay matuto. Hindi po pinapahintulot ng Diyos ang mga kahirapang ito para pahirapan po tayo. Ang intention po ng Diyos para matuto po tayo. Ang intention po ng Diyos para tayo po ay lumapit sa Kanya. Ang intention po ng Diyos para tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. Amen po ba? Pero ano po ang response ng tao? Ano po ang response ng tao? Nagrereklamo, naiinis, nagagalit. Pero ang intensyon ng Diyos, tayo po ay bumuti. Kumusta na po yung relasyon natin sa Panginoon? Kumusta na po yung ating attitude? Naging mas mabait na po ba tayo? Nakita na po ba natin mas kahalagahan na magpapatuloy tayong magpupuri, magpapatuloy tayong sasamba sa Panginoon kahit mahirap ang sitwasyon? Yun po yung inaasahan ng Diyos sa ating buhay. Yung patuloy na makita yung patotoo ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo nag-aaral ng salita. Kaya tayo nagpupuri, nagsumasamba, naglilingkod sa Panginoon para makita yung inaasahan na mabuti ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya nga po, nakakalungkot sa kabila ng lahat ng ito, puro pagrereklamo ang nakikita ng lahat ng tao. Merong tinuturo ang Diyos sa tao. Amen po ba? Meron tinuturo ang Diyos sa atin. At dapat, nakikita po natin yon, at dapat tayo po ay nagre-response. Kaya napakahalaga po na yung mga nagaganap na ito, titingnan po natin, merong sinasabi ang Diyos sa buhay natin. At dapat, natututo po tayo. Dapat natututo po tayong magpakumbaba sa Panginoon. Hindi tayo nagmamataas, hindi po tayo nagagalit, hindi po tayo nagrereklamo, kundi natututo po tayong magpakumbaba at natututo sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Ano po sabi ng Hebreo chapter 4, verse 8 hanggang 10? Sabi ng Panginoon sa mga talatang ito, lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo.
Bakit ganun po yung pagkakasabi? Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Ibig sabihin, meron tayong hakbang na gagawin para yung Diyos, para ang Diyos maramdaman natin sa atin pong buhay. Hindi sapat na sabihin natin hindi tayo nakakalimot sa Diyos. Kasi ganyan po ang mga maraming tao eh. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Hindi ako nagsisimba pero hindi ako nakakalimot sa Diyos. Ano po sabi ng word? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ano pa ang sumunod? Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Di ba mayroong pinapahiwatig ang Diyos? May pinapaunawa ang Diyos. Linisin nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Yun po yung ine-expect ng Diyos sa tao. Linisin ang puso. Linisin ang kamay. Ano po? Mamighati kayo at maghinagpis at tumangis. Bakit po ito sinasabi at pinapahiwatig? Sa mga nagaganap po sa ating pong buhay ngayon, meron pong sinasabi ang Diyos. At dapat nararamdaman po natin ito sa ating pong puso. Meron po tayong malalim na nauunawaan kung bakit ipinapahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito. Kaya ang sabi niya, maghinagpis, mamighati, at kung kinakailangan tayo po ay tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan. Ang ibig sabihin ba nito, against si Lord, na tayo ay magsaya? Hindi po mga kapatid. Ang tinutukoy po dito, kaya po sinasabi po ito, yung ating pong worldling pananaw, yung ating worldling kasiyahan at katuwaan, yung enjoyment po natin dito sa mga bagay sa mundo, ito po yung tinutukoy po dito ni Santiago. Kasi tayo po ay pinagpala na ng Diyos, tayo po ay nagtagumpay na. Marami na mga bagay-bagay ang ini-enjoy natin sa buhay na ito. Pero ang malungkot, nakalimutan na natin ang Diyos. Ang malungkot, naging mapagmataas na ang mga tao. Kaya nga po ang sabi dito, magpakababa kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Hinahanap pala ng Diyos yung magpapakumbaba po tayo. Amen po. Yung tayo po ay nagpapakumbaba. Nakikita ba sa tao ito ngayon? Ang mga tao po ngayon, galit, reklamo, may panunumbat, nagmamataas. Ito po, sa halip na magpakumbaba sa Diyos, sa halip na umiyak at kausapin ng Diyos kung bakit nanggaganap at nangyayari ang mga bagay nito. May hinahanap ang Diyos. May inaasahan ng Diyos. Amen po ba? Ano po yung pangungusap ng Diyos sa iyong buhay ngayon? Easy lang ba? Passive lang ba? Hinihintay mo lang kung kailan matatapos? Paano kung hindi natapos? Kaya nga po, napakahalaga na tayong mga mananampalataya, yung ating pananaw, yung atin pong patutuo, yung atin pong buhay nananatili po sa tamang direksyon. Amen po ba? Nananatili sa tamang direksyon. Kasi yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin. At yun din po yung inaasahan ng Diyos na i-impluensyahan po natin ang buhay ng maraming mga tao. Kaya nga po, kapag mayroong problemang dumarating sa atin pong buhay, mga struggle, mga sufferings, hindi po tayo dapat matinag. Amen po ba? Hindi tayo dapat matinag. Sa mundong ito na ating ginagalawan, kung meron mga blessing, mga pagpapala na natatanggap tayo at nararanasan, hindi po tayo dapat na off track. Ano po sabi ng Hebreo, chapter 12? Yung pangalawang part po niya, sabi niya, iwaksi natin ang kasalanan
at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. See? Iwaksi daw po natin yung kasalanan at ang mga balakid. Iwaksi. At ano po sabi dito? At buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ano po ba yung tinutukoy dito ng takbuhing nasa ating harapan? Ito po yung pamumuhay po natin bilang mananampalataya. Yung ating mga responsibilidad, yung inaasahan ng Diyos sa atin, nananatili at nagpapatuloy, at hindi po tayo namamali ng direksyon. Ang direksyon po natin nakatuon kay Jesus Christ. Kahit ano pong mangyari, kahit ano pong sitwasyon, ang atin pong direksyon ay ang Panginoon. Amen po ba? At nananatili po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ang sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Jesus Christ. Si Jesus Christ lang. Hindi po tayo malilihis. Hindi po tayo maliligaw. Kahit meron pangit tayong nararanasan sa buhay na ito, matuto po tayo sa mga nagaganap at nararanasan po natin sa ating panahon ngayon. Pangalawang bagay po mga kapatid, ano uli yung binasa po natin? Mabuksan ang pananaw. Ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. Ano po yung point po natin dito? God is helping us to have right wisdom. May wisdom po na hindi tama. May wisdom po na tama. Tatandaan po natin, may wisdom na hindi sa Diyos, may wisdom na sa Diyos. Kung yung wisdom po na yan ay para ikaw ay magyabang at patunayan na ikaw ay pinakamahusay at pinakamagaling, hindi po wisdom na galing yan sa Panginoon. Kaya nga, wag po tayong madadaya po mga kapatid. Ang sukatan po kasi ng mundo ngayon, di ba? Yung matatalino, pag matatalino, mahuhusay, magagaling, yun po yung nakataas. Di ba? Yun po yung parang kinikilala. At yun din ang mga nakakalamang. Ano po yung point po natin? God is helping us to have right wisdom. Kadalasan po mga kapatid, sa mga nagaganap po sa atin pong buhay, tayo po ay nasasaktan, tayo po ay nagrereklamo, at nakakagawa po tayo ng mga bagay na kung saan dapat yung intention ng Diyos na tayo po ay bumuti at maging marunong, nawawala po tayo doon. Ano po yung sabi ng quote ko na ito? We should learn from our hurts, painful experiences, and wrong decision. Matuto daw po tayo sa ating mga sakit. Ano po, yung pain sa atin pong kalooban. Ano po, yung mga karanasan po natin na hindi maganda. Yung mga mali po nating naging desisyon to be a better person, not to be a bitter person. Kasi ganun po ang mga tao. Ang intention ni Lord, bumuti po tayo. Maging mabuting tao. Hindi po maging bitter. Hindi puro reklamo, hindi puro paninisi. Di po ba? Yung tao, kapag hindi po niya nakita at hindi po niya na-realize na merong sinasabi ang Diyos sa kanyang buhay, lahat po yan may reklamo. May reklamo sa kanyang kapwa,
may reklamo sa kanyang kapitbahay, may reklamo sa gobyerno, ano pa? May reklamo sa Diyos, may reklamo sa simbahan. Lahat na lang may reklamo. Bitter. Pero ang intention ng Diyos, bumuti ka. Bumuti tayo. Maramdaman natin na lahat ng nangyayari at nagaganap ay alam ng Diyos. Amen po ba? Alam ng Diyos. May kapahintulutan ng Diyos. Kaya nga, ito po yung masasabi ko po ulit. Having right wisdom, did not complain. Did not blame others, but examine his life in trying to do right things. Amen po ba? Yung may tunay na karunungan, hindi po siya nagrereklamo. Hindi po siya nanunumbat o naninisi ng iba. Tinitingnan niya ang kanyang buhay at sinisikap po niyang gawin ang tama. Amen po ba? Kasi kung hindi mo gagawin yon, andun ka lang lagi sa pagrereklamo. Gawin po natin kung ano po yung tama. Amen po ba? Yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin, yun po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Yun po yung intensyon ng Diyos sa atin. Makita mo yung mali mo at itatama mo yung gagawin mo. Ang merong tunay na wisdom, meron pagkatakot sa Panginoon. Amen po ba? Ang merong wisdom, meron pong nakikita na babaguhin sa kanyang sarili. Amen po ba? Ano po sabi ng mga talatang ito? Santiago chapter 3, verse 17. Ngunit, ang may karunungang mula sa Diyos, pansinin niyo po ngunit, ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, may malinis na pamumuhay. Nakita po natin, may malinis na pamumuhay, siya'y maibigin sa kapayapaan. Mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Nakita po natin, yun daw po yung may karunungan na tama. Yan po yung may karunungan na mula sa Diyos. Kahit ikaw ay mayaman, sagana sa mga bagay-bagay ng material. Pero kung hindi po nakikita sa atin ang bagay na ito, hindi po tayo tunay na marunong. Diba? Kung galit sa iyo ang mga tao, maganda nga ang buhay mo, galit naman sa iyo ang mga tao. Diba? Wala ka namang kapayapaan. Wala namang kabutihan makita sa iyo. Ito po yung hinahanap ng Diyos. Ito po yung ini-expect ng Diyos na makita sa buhay po ng tao. Ito po dapat nauhubog ang tao, hindi yung nananamantala pa. Di ba yung mga panahon ngayon, sa halip na ipakita natin yung mabubuting gawa, ano po yung kabutihan sa ating kapwa, ano po yung gawain ng taong, sabi po ng iba, yung word po na, pasensya na po dun sa word, yung nanggugulang. Di ba? Yung panahon na ito ay panahon ng panggugulang sa iba. Pananamantala. Nakakalungkot po yung ganon. Doon po nagagalit ang Diyos.
Kahit tayo dumadaan sa mga kahirapan, hindi po tayo dapat mandaya. Hindi po tayo dapat mang-anggrabyado. Amen po ba? Dapat nananatili po sa atin yung kabutihan. Yun po yung inaasahan ng Diyos. Yun dapat natututunan po ng tao. Di po ba? Yun po yung tanda ng may karunungan na mula sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nito sa atin pong buhay. Ano po yung sabi ko po kanina? Yung tunay na may karunungan ay yung meron pong takot sa Panginoon. Yan pong marunong sumangguni sa Panginoon. Ano po yung sabi ng Kawikaan? Lagi po natin ito naririnig. Kawikaan chapter 3, verse 5 and 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. See? Hindi po dapat talaga tayo nananangan sa sarili nating karunungan. Kasi yung karunungan po natin, maaari pong malihis. Maaari pong mag-iba. Kaya napakahalaga na kung meron tayong mga balak, meron tayong mga plano, lagi po natin sinasangguni ang Panginoon. At ang sabi po doon sa pangako na yun, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Yun po yung may tunay na katalinuhan. Yun po yung may karunungan na nagmumula po sa Diyos. Maraming tao, sarili lang nilang kaalaman, sarili lang nilang karunungan, hindi po nila kinonsulta ang Diyos. Kasi kapag masama ang iyong balak, ang Diyos sasawayin ka na agad. Nag-iisip ka pa lang, sasawayin ka na. Sinasangguni mo pa lang yung iyong plano, hindi po papahintulutan ng Diyos kung masama ang iyong pong plano. Kaya, tingnan po natin sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ano ba yung pangungusap ng Diyos? Ano ba yung tinuturo ng Diyos sa atin? Tinuturuan po niya tayo magkaroon ng tamang karunungan. Tamang karunungan. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Tinuturuan niya po tayo. At ito po yung panghuli. Ano po sabi sa mga talata? Sa verse 16, inaalis ka ng Diyos sa kabalisahan, binigyan ng payapat sa ganang pamumuhay. Mapapansin po natin, ano po? Mapapansin po natin sa verse na ito, yung mga bagay-bagay pala na dinadaanan po natin na mahirap, hindi maganda. Nasasaktan po tayo, naiinis po tayo, dinadala pala tayo ng Diyos sa mas mabuti, sa mas maganda. Amen po? God is leading us to a good life. Dinadala tayo ng Diyos sa mas mabuting buhay. Sa mas magandang buhay. Amen po ba, mga kapatid? Napakabuti po ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng nagaganap at nangyayari po sa atin pong buhay, kaya nga po nasasabi ng iba, God is good all the time. Bakit? Kasi mula pala doon sa mga pangit na nagaganap at nangyayari sa ating pong buhay, merong ginagawang mabuti ang Diyos sa iyo, sa tao. Gusto niya ang tao dalhin doon sa direksyon na ikakatagumpay at ikakabuti ng kanyang buhay. Pero ano po ang response ng tao? Ang tao ay nagagalit, ang tao ay nagrereklamo, ang tao ay nanunumbat. At totoo po yun, mga kapatid, na minsan sa atin pong buhay, kapag meron tayong mga plinano, mga binalak, kasi naandun po yung ating isip, yung ating pong puso, naandun po sa ating pinlano at binalak eh. Naandun yung ating pong buhay. Pero minsan yung ating pong mga plinano at binalak, hindi po pinapahintulutan ng Diyos. Kasi kung ang plano mo na yun ay ikaw ay mapapahamak, alam yun ng Diyos. Ano po yung word uli?
inaalis ka ng Diyos sa kabalisahan. Baka yung plano mo na yon, yung balak mo na yon, ikaw ay mapapahamak. Di ba? Ang ibig sabihin ng kabalisahan, ikaw ay mapapahamak. Kaya ano yung response ng Diyos sa atin? Ano po? Putulin. Hindi niya pahintulutan maganap kung ano yung iyong binalak at pinlano. Ngayon, ang result, masasaktan po tayo. Napoprostrate tayo, nagagalit tayo, di ba? Parang sa ating panahon din ngayon, balak tayo ng balak, plano tayo ng plano, hindi natutupad, hindi nagaganap, hindi nangyayari. Kahit sa personal po nating buhay, di ba? May mga plinano tayo, binalak tayo, nakaset na po na sa atin pong plano, balakin, pero kapag tayo po ay mapapahamak, hindi yung pagtatagumpay ni Lord. Di ba anong po sabi ng Proverbs chapter 16? Nasa tao ang pagpaplano at pagbabalak, ngunit nasa Diyos ang pagtatagumpay. Minsan hindi po natin naiintindihan yung mabuting intention ng Diyos sa atin, nagagalit po tayo. Nagagalit tayo sa ating mga magulang. Kasi minsan ang Diyos, ginagamit niya yung ating magulang. Natatandaan ko po, mga kapatid, natatandaan ko po noon, nung ako po ay teenager pa lang po. I think 14 years old to 15 years old, sa probinsya po. Dahil nakatira po kami sa bukid. So, although mahirap po yung buhay doon, nasanay na ako, parang lumaki po ako doon nasanay ako ng buhay po doon. So, okay na sa akin. Pero nung tumatagal po, meron po akong nakita, meron po kaming nakita, isang gabi, meron pong dumaan sa aming bahay na mga taong lalaki at yung iba nakasuot po ng sundalo. Yung iba nakasibilyan. May mga baril po sila. Ang baril po nila iba-iba. Tumigil sa bahay namin at umupo. Nakita ko po, maliit pa ako. At sabi ko, bakit? Sundalo sila, hindi sila pare-pareho ang suot na damit. Kasi ang alam natin, ang sundalo, pare-pareho suot na damit. Tapos meron siyang itak. Diba? Yung itak, meron po yung kaluban. Yung pinagsusuotan ng talim ng itak. Tapos nakalagay po doon, N-P-A. Sabi ko, ano kaya yung ibig sabihin? So, dahil ginagalang namin sila, yung mga taong dumarating, kasi utos ng nanay namin, pag dumarating ang tao, igalang, ibigay galang. Kami din, sila, nakikita namin, pabalik-balik. At alam nyo, ang intention po pala, ako po ay hikayatin. At yun po ay natunugan ni nanay. Si nanay, dali-dali po, nagdesisyon. Sabi niya, pumunta ka sa tiyo mo. Doon sa Bicol. Siyempre, biglaan. Ayoko kasi nasanay na ako ng buhay doon. So, meron pa akong, at ang ayaw ko po, kaya ayaw ko umalis, meron po akong crush doon. Di ba? Pag ang isip po natin, kala natin tama, gandang-ganda po ako sa kanya. Yan, napapangiti yung asawa ko. Di ba, pag bata pa tayo, pag bago pa lang yung mga ganong mga experience, yung kulay ng buhay mo na andon. So, nainganyo po ako dun sa mga taong yun, maganda sigurong sumali sa kanila. Naisip ko. Pero, ang nanay ko, hindi po niya ako pinahintulutan, kahit nagalit po ako, kahit ayoko. Pumunta ka sa Bicol. Tumira ka dun sa tiyo mo. At pagdating dun sa tiyo ko, ano po ang nangyari? Ginawa po niya akong utusan. Sabi naman niya, ang pag-comfort naman niya sa akin, sige pag-aralin kita. So, natuwa ako. Mag-aaral. So, unti-unti ko nang nalimutan yon.
yung magandang plano, yung mas magandang buhay. Ano po, nasaktan ako, nahirapan ako yung i-overcome yon. Pero dahil merong mas magandang plano, ang ating magulang, ang ating Diyos sa atin, doon po ako lumaki, natuto, at hanggang nakarating sa Maynila at nakilala ko ang Panginoon. At habang naandito ako sa Maynila, naalala ko po yung mga kaibigan ko, mga kilala ko. Sa paglipas ng panahon, unti-unti po silang nangamatay. Sabi ko, buti na lang. Buti na lang. Nakaalis ako doon. Amen? Ganyan din po minsan sa buhay natin. Meron tayong magandang inaangad, pinlano, inisip. Pero, nakikita nga ng Diyos na mapapahama ka. Ano po sabi dun sa word pag binasa po natin? Binigyan ka ng payapat, tagumpay ng buhay, taganang pamumuhay. Yun po yung intensyon ng Diyos sa atin. Ngayon, nakakaranas po tayo ng mahirap, pangit, nagugulumihanan po tayo. Pero, tandaan po natin mga kapatid, si Lord ay patuloy na may ginagawa sa ating buhay. Amen po ba? Patuloy na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Kung nasasaktan man tayo, nahihirapan man tayo sa ating buhay ngayon, matuto lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Dahil ang Diyos po ay nananatiling maganda ang plano sa ating pong buhay. Ano po ang sabi po niya sa Jeremiah? Lagi po natin itong naririnig. Ang sabi po, Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ikakabuti natin. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yung plano po natin, sometimes, kung yun po ay umaayon sa kalooban ng Diyos, ibinibless po yun ng Diyos. Pero kung ang plano po natin, mapapahamak po tayo, mahal tayo ng Diyos, inaalis niya po tayo doon, at dadalhin po niya tayo doon sa tamang direksyon. Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kahit po, dumadaan po tayo sa mahirap na sitwasyon ngayon, nananatiling maganda ang plano ng Diyos sa ating. Ano po sabi doon sa huling verse? At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. At ito po yung panghuling verse ko, Hebrews chapter 10, verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Mga kapatid, yung pag-asa na yon, naandyan na. Ano po sabi doon sa word? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. May maganda ng plano si Lord sa atin pong buhay. Kinakailangan magpakatataglag po tayo sa ating pag-asa na ito. At huwag po tayo mag-alinlangan dahil tapat ang nangako po sa atin. Amen po ba? Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo. At gusto ko pong ipakita po muna pala ito. So, sige po. Habang tayo po yung nakatayo, gusto ko pong ipakita ito. We are here. We are suffering. We are in hardship. Sana dumating po tayo dito. Realization. Doon sa realization, matututo po tayo. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos. Pag natuto po tayo, magkakaroon po tayo ng right wisdom. Pag meron na po tayong right wisdom, maunawaan po natin yung direksyon ng tamang buhay, mabuting buhay. Ganyan po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Opo. Maaring minsan nagtatanong tayo. Maaring nahihirapan tayo. Natatakot tayo. Nangangamba, nag-aalala ng maraming bagay. Kapatid, nandyan ang Diyos. May ginagawa ang Diyos.
patuloy tayong lumapit sa Kanya upang matuto, upang magkaroon ng karunungan, maranasan ang tamang buhay. Sige po, awitin po natin ang awit na ito. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, Kayang naisin ang puso ko'y sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, Kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat dahil tunay kang mabuti sa amin pong buhay. Sa lahat ng nagaganap at nangyayari sa amin pong buhay, tunay na nalalaman mo, Ikaw ang may control, Panginoon. At habang dumadaan kami dito, O Diyos, intention, magandang plano mo, O Diyos, patuloy na makita po namin, Panginoon. Although kami, Lord, ay nahihirapan, although kami po, O Diyos, ay merong mga sitwasyon na hindi nagugustuhan, na nalulungkot, nag-aalala, napoprostrate, nadidisappoint, nasasaktan. Subalit salamat po, O Diyos, sa lahat ng nagaganap na ito, meron kang magandang plano. Lord, help us na matuto. Tulungan mo kami na makita namin at magawa namin kung ano po yung gusto mo. Lord, help us na magkaroon kami ng karunungan at makita sa amin yung karunungan na yon. At habang inaantay namin, Lord, yung magandang plano mo, tulungan mo kami na lagi, Lord, nagtitiwala sa iyo upang yung magandang buhay na pangarap mo, O Diyos, plano mo sa amin,
ay tunay, Lord, na makamtan po namin. Hindi namin alam, pero naniniwala po kami, yun po ay mangyayari at matutupad sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, katapatan sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.